May dumarating na sandali sa bawat koneksyon, romantiko, sosyal, o profesional, na parang may tahimik na click sa loob mo. Sa simula, ikaw ang laging nauuna. Ikaw ang unang nagme-message. Ikaw ang mabilis sumagot. Ikaw ang laging nagpapaliwanag. Ibinibigay mo ang oras mo, ang atensyon mo, ang puso mo. Ginagawa mo ang lahat ng sinasabi ng mundo na kailangan para gumana ang isang koneksyon. Maging bukas, mag-effort, maging vulnerable. Umaasa ka na balang araw, makikita rin nila ang halaga mo. Na ang consistency mo ay sapat para piliin ka. Pero unti-unti, may nagbabago. Humahaba ang pagitan ng replies. Nagiging isang salita na lang ang sagot. Ang presensya mo, na dati mahalaga, ay nagiging ordinaryo. Hanggang sa isang araw, mararamdaman mo na lang na parang lumiit ka sa espasyong sinusubukan mong punuin. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa kanila, kundi sa iyo. Humihinto ka, hindi biglaan, hindi dramatiko. Humihinto ka sa pagabol. Humihinto ka sa pag-abot. Humihinto ka sa pamimigay ng piraso ng kaluluwa mo kapalit ng pansamantalang atensyon. At sa katahimikang iyon, may gumigising. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi linaw. Ang klaseng linaw na sinasabi ng mga Stoic, ang pagkaunawa na ang kapayapaan mo ay hindi nakatira sa pagkilala ng iba. Nasa kakayahan mong bumitaw ng may dignidad. May uri ng katahimikan na hindi humihingi ng pansin, pero siya pa rin ang pinakamaingay sa silid. Hindi ito nagmamakaawa. Hindi ito nagpapatunay. Basta ito'y nariyan. At sa pagiging tahimik nito, napipilitan ng iba na harapin ang mga bagay na dati mong tinatakpan sa presensya mo. Ito ang kapangyarihan ng stillness. Hindi pasibo, hindi mapait, kundi sinadya. Kapag huminto ka, nagbabago ang dynamics. Ang taong dati binabaliwala ang mga salita mo, na yon ay nababagabag ng katahimikan mo. Isipin mo ang huling beses na may nawala sa buhay mo nang walang grama, walang huling mensahe, walang paliwanag. Unti-unting paglayo lang. Hindi mo namalayan kung gaano kalaki ang espasyong sinasakop nila hanggang sa wala na sila. At biglang nagtanong ang isip mo, may nasabi ba ako? May hindi ba ako nagawa? Ganito tumutugon ang isip sa katahimikan. Nagpapanik ito dahil ang katahimikan ay nagbibigay ng espasyo para mag-isip. At kapag ang pag-iisip ay nahaluan ng pagsisisi, nagiging bagyo ito. Kapag ang isang tao ay laging nagsasalita, laging nagpapaliwanag, laging nariyan, madali silang baliwalain. Pero kapag sila'y nanahimik, doon nagsisimulang makinig ang mga tao. Hindi dahil lumakas ang boses mo, kundi dahil tinanggal mo ito. Sabi ni Marcus Aurelius, walang mas tahimik at mas ligtas na kanlungan kaysa sa sariling kaluluwa. Ang stillness ay hindi kawalan ng kilos. Ito ay disiplinadong pagpipigil. Ito ang sandaling sinasabi mo sa sarili mo. Hindi na ako sasali sa dinamikong ito na humihingi ng lahat pero walang ibinibigay. Hindi para parusahan sila, kundi para pangalagaan ang sarili mo. Hindi ka umaatras dahil natalo ka. Umaatras ka dahil naging matalino ka. At ang karunungan, hindi kailangang maging maingay. Maraming tao ang adik sa ingay. Digital na ingay, emosyonal na ingay, ingay ng relasyon. Pero ang ingay ay hindi koneksyon. Kalat lang ito. At kapag nanahimik ka, inilalantad mo ang kaibahan. Ang pagkawala mo ay hindi lang pag-alis. Ipinapakita nito ang imbalance. At ang mga taong nakinabang sa labis mong pagbibigay,
na yon ay naiwan sa katahimikang hindi nila inaasahang haharapin. Sabi ni Epictetus, "Kung ayaw ng isang tao na makasama ako, mas lalo kong ayaw na makasama siya." Hindi ito kalupitan. Ito ay respeto sa sarili. Tahimik na desisyon na tigilan ang paggabol sa mga taong sumasagot lang kapag natatakot silang mawala ka. May kakaibang discomfort kapag wala na silang access sa'yo. Sinusubukan nilang guluhin ang katahimikan mo. Hindi dahil miss ka nila, kundi dahil miss nila ang kapangyarihang meron sila nung ikaw ay laging papalapit. Pero kapag huminto ka, talagang huminto. Hindi malamig, kundi may kamalayan. Nagbabago ang lahat. Hindi ka na nagsasalita mula sa pangangailangan. Nagsasalita ka mula sa presensya. O hindi ka na lang nagsasalita. At ang katahimikan mo ang nagiging unang totoong pag-uusap nila sa sarili nila. Hindi ang katahimikan ay pag-iisa. Ito ay paghilom. Dito bumabalik ang enerhiyang dati mong ginugol sa paghahanap ng pagkilala. Hindi ka na nasa labas, humahabol ng pag-unawa. Nandito ka na, sa loob. Binabawi ang lakas mo. At ang lakas, hindi nag-aanunsyo. Tahimik lang itong nagmamasid. Ito ang paraan ng pagbawi mo ng kontrol. Hindi sa kanila, kundi sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa pagiging misteryoso. Ito ay pagiging grounded. Hindi ka na available para sa performances. Hindi ka na reactive sa bawat delay, bawat katahimikan nila. Natutunan mo na hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng mensahe ay kailangang replyan. Hindi lahat ng pagkawala ay kailangang punan. Yan ang maturity. Yan ang self-possession. At ang mga taong umaasa sa emotional availability mo, ngayon ay haharap sa espasyong sila mismo ang lumika. Dito tumataas ang halaga mo. Hindi dahil naging mas marami ka, kundi dahil tumigil ka sa pagbibigay ng walang hangganan. Sabi ni Seneca, ang pinakamabisang lunas sa galit ay ang paghihintay. Ang stillness ay pagtanggi na mag-react. Hindi ka na madaling ma-provoke. Hindi ka na nagmamadaling magpaliwanag. Hindi ka na nakikipaglaban para piliin. Ikaw na ang kumipili. At sa mundong gutom sa instant reactions at overexposure, ang composure mo ay nagiging magnet. Hayaan silang magtaka. Hayaan silang magbalik tanaw. Hayaan nilang maramdaman ang kawalan ng presensya mo na dati nilang binabaliwala. Hindi ito manipulasyon. Ito ay contrast. Hindi wakas ang stillness ng koneksyon. Simula ito ng discernment. Dito mo tinigilan ang pagsubok na marinig at sinimulan mong pakinggan ang sarili mo. Hindi mo sila pinarurusahan. Pinoprotektahan mo ang kapayapaan mo. At kung may magkamaling tawaging distansya ang katahimikan mo, malinaw lang ang ibig sabihin noon. Hindi nila tunay na pinahalagahan ang lapit mo. Tumayo ka ngayon. Hindi malamig, kundi malinaw. Hindi galit, kundi mulat. At ang kamalayang iyon ang nagiging edge mo. Dahil walang mas yayanig sa isang tao kaysa sa pagkaunawang nawala ang access nila sa'yo. Hindi dahil nawala ka, kundi dahil bumalik ka sa sarili mo. Kung may tumama sa puso mo sa mensaheng ito, alalahanin mo ito. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Hindi ito kawalan ng salita. Ito ay presensya ng paggalang sa sarili. At sa mundong maingay, ang taong marunong manahimik ang siyang may tunay na kapangyarihan. Manatiling grounded, manatiling malinaw, at huwag kalilimutan, ang stillness mo ang tunay mong lakas.